Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay The Gamer Pajardo, shoutout kay Danilo Wamar, shoutout kay Robert Tolentino, shoutout kay Natsu Place. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, sa daan papalabas. Sa daan palabas ng Imperyo lumusab si General Jimeno. At ang mga kasundaluhan na madadaanan nito ay kanyang nasusugatan at ang iba ay kanyang napapatay. Damanak ang mga dugo sa sahig ng Imperyo ng Westrington. At si Daryl naman ay nasa likod ni General Jimeno upang patayin ang mga kasundaluhan na lumulusob mula sa likuran. Nang makita ito ni Emperor Dwayne, ito ay galit na galit sa mga oras na ito. Huwag niyo silang hayaan na makatakas. Patayin ang dalawang ito, sigaw ni Emperor Dwayne. At sa galit ito ay nakakaramdam din ng pagkabahala. Ang dalawang tao na ito na mga official ng Elysium Gate ay hirap ang aking 100,000 kasundaluhan na makobkob sila. Ganito na ba kalakas talaga ang kasundaluhan ni Ambrose? Siya ay mapalad na nagkaroon siya ng isang general. Na tulad ni Jimeno at ang mensahero na ito ay nagtataglay talaga ng kahusayan sa pakikipaglaban. Ang hindi alam ni Emperor Dwayne sa mga oras na ito. Ang tinatawag niyang mensahero ay si Daryl, ang sect master ng Elysium Gate at naging Diyos sa God's domain. Kaya ganito na lang kahusay at kalakas ng lalaking nakikipaglaban sa kanyang mga kasundaluhan. Na kahit ito ay hindi maglabas ng kanyang tunay na spiritual na lakas na kanyang tinataglay. At maya-maya, labis na nababawasan ang bilang ng mga kasundaluhan ng Westrington. Ngunit sa dami nito, hindi ito nararamdaman nila General Jimeno at Daryl at si General Jimeno ay nagsalita. Sect Master Daryl, ang mga kasundaluhan ng Westrington ay tila ba hindi nababawasan. Kahit na sa aking bilang na aking nasawi mula sa kanilang paglusob ay napakadami na. Sabi ni General Jimeno, at ito ay nakakaramdam na ng pagod. Oo, dahil din sa paglalakbay nito ng isang araw na tuloy-tuloy patungo sa Westrington. Ito ay hindi pa nakakapagpahinga sa mga oras na ito. Kaya ang primordial spirit ni General Jimeno ay unti-unti humihina dahil sa pagod sa pakikipaglaban. At nang marinig ito ni Daryl, ito ay nagsalita, "Kaya mo pa bang lumaban, General Jimeno? Hindi ka pwedeng mamatay sa loob ng kaharian ng Westrington. Nakakatiyak ako na si Ambrose ay hinahantay ang pagbabalik mo. Kaya kailangan mo mabuhay sa mga oras na ito at makalabas sa imperyo ng Westrington." Sabi ni Daryl. At nang marinig ito ni General Jimeno, ito ay medyo nabuhayan. At pinagpatuloy ang pagpatay sa mga kasundaluhan sa kanyang harapan. Ang mga kasundaluhan ng Westrington na napaslang nila Daryl sa loob ng imperyo ng Westrington ay sumisigaw sa sakit. Ang dugo ay kumalat sa buong imperyo ng Westrington at ang hangin ay nangamoy dugo dahil ang labanan sa loob ng imperyo ng Westrington ay nakakatindig balahibo. Ang buong katawan ni General Jimeno ay binabalutan na ng dugo ng mga kasundaluhan ng Westrington. At ganun din si Daryl. At si Daryl ay lihim na din na napamura. Mukhang malalagay kami sa alanganin nito. Sobrang dami ng kasundaluhan ng Westrington. Hindi nga talaga biro ang humarap sa ganitong kadaming kasundaluhan. Hindi kasi ako pwede gumamit ng aking tunay na kakayahan. Dahil ang labanan na ito ay kakalat sa buong mundo. Mababalitaan ito ng iba't ibang mga sekta at imperyo. Ang boses ng labanan na ito. At nakakatiyak ako na makakarating din ito sa mundo ng mga ibang nilalang. Tulad sa lahi ng mga demonyo. Sa oras na malaman ng kanilang hari na nakabalik ako sa aking mundo. Natitiyak ko na ang mundo namin mga tao ay malalagay na naman sa hindi maganda sitwasyon, lalo na ang aking mga pamilya. Tuldok.
Gagawin lahat ng haring demonyo na anak ni Gun na ako ay makubkab. Dahil sa galit nito sa akin. Dahil ang kanyang ama ay aking napaslang sa matagal na panahon na nagdaan. Sabi ni Daryl. Tuldok. Oo, tama si Daryl kung gagamit siya ng kanyang spiritual na lakas na tinataglay. Malalaman ng lahat na siya ay nakabalik na. At ang labanan na nangyayari sa imperyo ng Westrington sa labas man o sa loob ng kaharian ng Westrington ay kakalat ang pangyayari na ito sa buong mundo. At lalo na sa ibang mundo ng iba't ibang nilalang. Kaya sa mga oras na ito, si Daryl ay nagpipigil. At maya-maya, si General Hameno ay nasugatan sa braso ng isang sundalo mula sa Westrington. Ito ay nahiwanang espada ng isang sundalo. At ito ay napasigaw. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay agad-agad na nagsalita. General Hameno, ayos ka lang ba? At si General Hameno ay bigla ng salita nang marinig niya ang sinabi ni Daryl. Okay lang ako, nasugatan lang ako ng langgam na ito. At si General Hameno ay sumigaw ulit. At mabilis itong pinagpapatay ang mga kasundaluhan sa kanyang harapan. Nakikita ni Daryl ang sitwasyon ni General Hameno. At ito ay bamulong. Hindi maganda ito. Ramdam ko ang pagod ni General Hameno. Kailangan ko siya mailabas ng buhay sa imperyo ng Westrington. Si Daryl ay nagmumura sa mga oras na ito. Dahil hindi niya malabas-labas ang kanyang tinataglay na spiritual sa mga oras na ito. At nagpatuloy sa pakikipaglaban ang dalawa. At si Emperor Dwayne ay labis ang tuwa nang makita niya at maramdaman ang pagod ni General Hameno sa pakikipaglaban. At ito ay sumigaw, haha. Mamatay kayong dalawa sa aking imperyo. At ang aking isusunod ang imperyo ng Elysium Gate. General Hameno, tingin ko dito ka na mamatay sa aking kaharian, sabi ni Emperor Dwayne at ito ay tumatawa. Haha, haha, nang marinig ito nila Daryl at General Hameno. Ang dalawa ay sobrang nagmumura sa kanilang isip. At si General Hameno ay nagsalita. Ang isang tulad mo na Emperor ay nagtatago na para isang bakla sa likod ng kanyang kasundaluhan. Hindi ka ba nahihiya na ang Emperor ng Westrington ay masyadong takot sa kamatayan? Ang mga kasundaluhan mo ay mahigpit mong iharang sa sarili mo. Sa oras na makalapit ako sa iyo, titiyakin ko ang iyong ulo ay hihiwalay sa iyong katawan. Sigaw ni General Hameno, nang marinig ito ni Emperor Dwayne mula sa hanay ng mga archery sa taas. Ito ay mabilis na kinuha ang bow ng isang kasundaluhan niya na archer. At habang nakikipaglaban si General Hameno sa mga kasundaluhan sa kanyang harapan, inasinta ni Emperor Dwayne si General Hameno. At mabilis nitong pinakawalan ang arrow mula sa bow. At ito ay napansin ni Daryl. Nais niya sana itong salagin ngunit ito ay huli na kaya sumigaw na lang si Daryl at sinabi, General Hameno, mag-ingat ka. At sa bilis ng arrow. At sigaw ng mga kasundaluhan ng Westrington. Hindi naririnig ni General Hameno ang sigaw ni Daryl. At ang arrow na pinakawalan ni Emperor Dwayne ay tumama sa likuran ni General Hameno. At ito ay napasigaw sa sakit. At ang dugo ay lumabas sa bibig ni General Hameno. At sa mga oras na ito si Daryl ay lubos ang galit na nararamdaman. Ikaw, si Daryl ay biglang nagwala sa mga oras na ito. Sa isang iglap 20 kasundaluhan ng Westrington ang kanyang tinanggalan ng ulo gamit ang punyal. At si General Hameno, sa mga oras na ito ay lubos na nasasaktan. At dahil sa pagkatama niya ng arrow sa kanyang likuran ito ay medyo bumagal ang pagkilos. At ang mga kasundaluhan na kanyang hinaharap ay unti-unti nasusugatan si General Hameno. Ang mga espada nito ay tumatama sa katawan ni General Hameno at si General Hameno ay pilit pero nakikipaglaban sa mga oras na ito. Nang makita ito ni Daryl, siya ay halos maiyak sa kanyang nakikita. Nais nitong ilabas ang tunay niyang kakayahan upang patayin si Emperor Dwayne at ang lahat ng kasundaluhan ng Westrington. Tuldok, at si Emperor Dwayne sa hindi kalayuan. Nakikita si General Hameno na unti-unti nang nanghihina at ito ay lubos na nasusugatan. Ito ay tumawa at sinabi, haha, haha, sayang ka General Hameno, sayang ang iyong lakas at kakayahan makipaglaban. Dahil ito na ang araw na mamatay ka at ang iyong katawan ay ipapakain ko sa akin mga alagang hayop. Sabi ni Emperor Dwayne, habang ito ay tumatawa. Samantala sa labas ng imperyo ng Westrington, patuloy pa rin ang mabangis na labanan laban sa dalawang panig.
Ang kasundaluhan ng Westrington at ang kasundaluhan ng Elysium Gate ay naglalaban ng husto. Kumalat ang mga dugo sa mga damuhan. At ang mga katawan ng mga ito ay nagkalat. Ilang daan mga kasundaluhan ang napatay ng Westrington mula sa panig ng Elysium Gate. Dahil sa tulong ni General Noel. At sa mga oras na ito, ang mga kasundaluhan ng Elysium Gate ay nakakaramdam na ng pangamba. Ang libo-libong kasundaluhan ng Elysium Gate ay unti-unti nababawasan. At ganun din ang kasundaluhan ng Westrington. Ang ingay ng labanan, ang sigaw ng mga kasundaluhan mula sa Westrington at kasundaluhan ng Elysium Gate. Ang kanilang espada ay nagkakabanggaan. At ang mga mapatay na sigaw ng mga kasundaluhan ay umalangaw-ngaw sa buong lugar. At samantala, ilang minuto ang lumipas, natatanaw na nila Zubaji at ng envoy ang kaharian ng Westrington. At ang envoy ay nagsalita, Emperor Zu, natatanaw ko na ang kaharian ng Westrington. Ngunit medyo malayo pa tayo. Sabi ng envoy at si Zubaji ay tumawa. Haha, kanina ay takot na takot ka. At ngayon ikaw ay tila handa na sa pakikipaglaban. Tama yan. Isipin mo na ang kapalit ng lahat ng iyong mapapatay ay isang parangal sa iyo bilang isang general. Sabi ni Zubaji habang ito ay tumatawa. Haha. At ang dalawa ay nagpatuloy sa paglipad ng mabilis. Samantala, sa imperyo ng Elysium Gate, sila Eunice, Lynn, Yvette at Ambrose ay masayang nag-uusap sa mga oras na ito. At si Ambrose ay nagsabi, Prinsesa Lynn, nais ko sana kwentuhan mo kami tungkol sa iyong mga kalahing elf, lalo na sa iyong pagkakasabi kanina na ang lahi ng Rakshia ay mortal niyong kaaway. Paano nangyari iyon? At paano nagsimula ang inyong pag-iibigan ni Ama? Sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ng lahat lalo na si Eunice ito ay nagsalita. Tama si Ambrose. Kwentuhan mo naman. Kami Miss Lynn. At nang marinig ito ni Lynn siya ay ngumiti at sinabi. Sect Master Ambrose. Sa mga nagdaan na taon, ang lahi namin elf ay laging nahaharap sa mga labanan, laban sa iba't ibang nilalang. Lalo na madalas ang aming nakakalaban ang lahi ng mga Rakshia. Lagi namin itong napagtatagumpayan. Dahil din sa tulong ng lakas ng aming mga kasundaluhan, lalo na sa tulong ng aking nakakatandang kapatid na lalaki at ng aking ama at ina. Kaya madalas kami nagtatagumpay. Dahil doon, ang lahi ng mga Rakshia ay lubos na nagalit sa aming lahing elf. Dahil kahit anong gawin nila hindi nila matalo-talo ang aming lahing elf. Kaya madalas kaming sinasalakay ng lahing Rakshia. Ang huling naging labanan ng aming lahi laban sa lahi ng mga Rakshia ay aming napagtagumpayan ulit. Ngunit dahil doon, namatay ang aking nakakatandang kapatid na lalaki. Ang aking nakakatandang kapatid na lalaki ay may kahusayan sa pakikipaglaban. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!